Craig. Try mo yung yung The Case for Christ ni Lee Strobel, maganda. Akyat ka, Brad. Tibbs. What's up, bro? Anong religion natin, brother? Hello, Tibbs? bro. Wala. Nakita ko lang kasi yung topic mo about sa Apocrypha. Oo. Ito rin kasi binabasa ko ngayon eh. Mga apocryphal books, binabasa mo yan. Kung paano natin malalaman na yung Apocrypha is hindi siya inspired word of God. Anong mga na-find out mo na? Ito lang. Ito yung binabasa ko yung the theology program ni sino ba ito na ito? Bibliology and Hermeneutics ni, teka lang, hanapin ko siya kung ano yung, saan ko ba siya nakita. Teka lang. Pero Catholic ka, bro, hindi? Hindi. Alright. Sige, Catholic kami dito, Okay lang, no problem. Ano din naman yun, part din naman ng pag-aaral yun yung Yes. kung paano natin malalaman na yung hawak ba natin na libro is inspired word of God ba siya or Kasi dapat kasama yung history. Yes, kasi halimbawa, Paano di ba? nagkaroon ng If ever man na ang tanong kasi diyan, yung hawak nyo bang 66 books kompleto or kulang? Diba? Tama. Ito rin yung topic dito na inaano eh. Kasi lang asan ba yun? Maganda na to eh. Nakita ko na kanina yun eh. Wait lang. Natin ko lang. Di ba meron yung 5 primary views. Yung so like Ecclesia, Prima Scriptura, Regula Fidei, Sola Scriptura, tsaka Solo Scriptura, no? Sa mga hindi, yan eh, mga almost dyan, mga Protestant argument yan eh, Hindi, yung Sola Ecclesia, di ba sa Catholic kasi ito yung Sola Ecclesia? Oo nga, kaya sabi ko yung most dyan, Diba? halimbawa, Sola Scriptura, hindi yun sa amin, wala kaming ganun. Prima Scriptura, primary yung hindi eh. Tatlo kasi yung namin eh. Tatlo yung deposits of faith namin eh na ang deposit of faith namin is yung sacred tradition, sacred tradition, magisterium, and tawag doon yung pangatlo. Sacred tradition, magisterium. Ano nga ulit yung pangatlo? Scripture. Alam ko scripture, pero ano bang tawag doon? Sola Ecclesia, Prima, Regula, tsaka Sola at Solo. Wala kaming Sola tsaka Solo Scriptura eh. Wala kaming. Kasi ang sa inyo, Sola Ecclesia, di ba? Kasi sabi dito, yung Sola Ecclesia, believe that tradition represented by the magisterial authority of the Roman Catholic Church is infallible and equal to Scripture as a basis for doctrine. It is the final authority in all matters of faith and practice since it must define and interpret Scripture. Yes. Yun sa inyo, di ba? Kasi yung tradition niya mahalaga sa inyo. Yes. Parang, kung hindi siya, tama ba? Kung hindi siya mag-agree. Yung church ang nag-i-interpret kasi sa Bible. Ayun nga, sorry, mali ako. Ayun. Yun. So, yung alternate name niya is... Yun nga yun, yung tatlong dual yun. Source. Yung tatlong yun. Tatlo kasi siya, may magisterium pa. Sacred tradition, sacred scripture, tsaka magisterium. Ngayon, yung church ang nag-interpret sa sacred scripture, no?
Ngayon, ituturo yan ng magisterium. Hmm. Yung magisterium. Yun yun. Okay. Galing lang. Ngayon, kaso, di ba, agree ka ba na yung 27 books of New Testament is inspired? Yun yung ba yung binubuo ng 66 lang? Kasama yung old? Yung old kasi, tinanggal lang yung 7. Tinanggal yung 7. Okay, yung 7, yung sa old pala nyo yun. Yung new, Okay. yung 27 books. Yan. Yan yung yung agree ako. from Matthew to Revelation. Oo. Kasi, sabi dito, teka lang sabi dito, wait lang, arguments for the sola, hindi, sa inyo pala to, arguments for sola ecclesia, sa inyo pala to. Ay, sabi dito, the scriptures clearly say that there were many other things that Christ did that were not written down. Ito yung madalas kinokote ng mga Catholic. Sulat niya yan sulat ni Juan. John, sa 2 Thessalonians, 1 Corinthians, and Jude. Ito madalas yung ng mga Catholic. Yung John 21:25, John 21:25. And there are also many other things which Jesus did, which if they were written in detail, I suppose that even the world itself would not contain the books. Pati rin sa 2 Thessalonians. So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught, whether by word or of mouth or by letter from us. Pati Corinthians and Jude. Hanapin ko yung may response to Sola Ecclesia din dito yun. It is self-evident that the Bible did not record everything that Jesus said and did. John's purpose in telling his readers this is not because he wants them to seek out unwritten tradition to learn of these other things, but because he wants them to know that what he has recorded contains sufficient information to bring one to salvation. Sabi dito. Then, tsaka kasi yan, meron din kasi siyang sinulat na mas gusto niya yung ituturo niya sa kanila personally. Yung parang ituturo, parang teacher ba, yung ituturo talaga para siyang magmimisa, ang tawag doon. Para yung magtuturo talaga siya verbally, yung hindi nasusulat. Magpipreach. Oo, magpipreach. Yun yung prefer niyang way. Pag hanapin mo yun sa Bible. Sulat niya rin yun. Mas parang mas mabuting sabihin ko to sa inyo ng sa personal. Parang ganun yung pagkasabi niya. Hanapin ko na lang para sa iyo. Ito yung John 20:30 ba to, yung now Jesus performed many other miraculous signs in the presence of the disciples, which are not recorded in this book, but these are recorded so that you may believe. Ay, baka hindi ito. Mali. Tuloy mo yung basahin. Try mo. Ito, yung... Alam mo yun dyan, yung binabasa ko ngayon, or yung iba? Yun dyan. Okay. Now Jesus performed many other miraculous signs in the presence of the disciples, which are not recorded in this book. But these are recorded so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Sabi dito. Sabi ni John MacArthur, okay, kasi... sa may 2 John 12, try mo. 2 John 12, teka lang. 2 John 12. 2 John. Second John ba? Sorry. 2 John? 2 John 12. Ikalawang Juan. Wala namang 12 ang ang second John Alam ko sa akin meron eh. Lang hanggang second or 3. Wait nga, hanapin ko nga. Baka first John. Wait na nga. Baka first John 2.
Baka verse 12 siya. Hanggang 5 nga lang ang first John, no? Baka Hanggang verse 12. chapter 5 lang yung first John. Ayun, 2 John 1. 2 John 1 Kasi verse 12. nagulat ako, sabi Oh, ko, verse 12. sabi ko, verse 2. Oh, verse 12. Hindi, verse 12. No, though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face, so Diba? that our joy may be complete. Diba? Okay. So, yun yung tinatawag naming oral tradition or sacred tradition namin. Mm-mm. So, mayroon pala siyang mga tinuro na hindi niya isinulat. Mm-mm. Diba? Mas prefer niya yung preaching or pag-usap ng personal. Meron din yan sa yung sa 3rd John. Meron din yan sa 3rd John. Verse 13 to 14. Ganon din, same wordings Paano yung din. Paano yung in-explain yung yung 2 Timothy 3? 2 Timothy 3:15? 14 to 17. Yung yung if All I scripture is inspired by God, and useful for teaching, ganun. 2 Timothy, no? 2 Timothy 3:14 to 17. Basahin natin. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan, sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian at pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap na handa sa lahat ng mabubuting gawain. So dito, nako-cover niya yung tatlong deposits of faith namin. Halimbawa, sa 14, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong piniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. So, merong nagturo at merong nagpasa ng kaalaman. No? Ano bang ibig sabihin ng magisterium? Galing yan sa salitang magisteria or magister, nang ibig sabihin teacher, tagapagturo. Isa yun sa sacred, sa namin, sa deposits of faith namin, magisterium or tagapagturo, magisteria. No? Pangalawang namin nakalagay dito, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. No? Sa pagkabata, ibig sabihin, naipasa sa kanya. No? Kasi hindi naman pwedeng galing sa kanya yun, yung pagkabata pa lang niya. So, ayun yung tinatawag na tradition. Kasi saan galing yung salitang tradition? No? Traditio. Ibig sabihin, pagpapasa. Passing it on. No? Pagpapasa. Yun ang ibig sabihin ng tradition. Bagay na ipinasa. No? So, pangatlo is yung sacred scripture, kasulatan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, gano'n namin siya na-interpret dito, no? So, pabor siya sa amin. Kasi nako-cover niya yung tatlong deposits of faith namin na ito pala, natutunan sa pagkabata, ibig sabihin, ipinasa or itinuro sa kanya ng magisterya, ng teacher. Merong siyang teacher, tagapagturo. Diba? Ngayon, yung ipinasa sa kanya na yon is yung scripture din. No? Kasi hindi naman pwedeng ibigay lang sa kanya yung scripture tapos siya na bahala. Diba? So, merong tinuro sa kanya about doon sa scripture na yon. So, ayun yung sa amin. Na-cover niya yung tatlong deposits of faith namin. Kasi sinabi dyan, scripture. Pero di naman sinabi kung ano yung mga scriptures na yun. Kasi sa loob ng isang Bible, there are different scriptures, different books. Diba? So the question still stands. Paano nasasabing
yung mga apokripa, ay, itong tawag doon, paano mo nalaman na ang apokripa ay hindi inspired books? Yung ganun pa rin yung ano niya. Hanapin ko lang saglit. Hanapin ko lang. Kasi, tama dyan, na yung scripture ay nagagamit. So, tama naman, agree naman kami dun. Kaso, what are the scriptures? Ano yung mga scripture na yun na pwedeng magamit sa pagtuturo? Medyo bago pa lang kasi ako sa history nito eh. Ang dami kailangang basahin eh. Sumasakit yung mata ko. Oo, di ba? Halo-halo na yung binabasa ko eh. Kaya mas maganda dyan, maghanap ka ng mga ng books na, ang tawag doon, yung canon, biblical canon. Yun yung title ng book. Meron din introduction of the, may binasa rin akong libro na introduction of the first three gospels. Kaso hindi ko na malay lang. Hanapin ko lang. Kasi, may binili akong book eh. Kaso hindi pa, tagal, next week pa darating. Sa akin sa laptop ko lang lahat pinagbabasa eh. Hindi ako mahilig sa e-book, yung sa cellphone. Parang nadidistract ako. Parang kunyari nagbabasa ako. Tapos maya-maya nasa TikTok na ako. Maganda rin mag-aral nito. Kaso lang ang dami mo kailangang talakayin. Ay, mas prefer ko yung mga ganung books sa sambay. Yan yung mga books yan. Sa Hill. Sa Introduction the first three. Meron niya akong book ng philosophy. Tsaka laki yun. Ng philosophy. The philosophy book. Meron dito. Alos ng libro ko, mga pang-protestante. Konti lang yung pang-katoliko ko eh. Meron akong katekisim galing kay Ate Mary. Mary's daughter. Ate Mary. Ano na yung mga natutunan mo? Yung dun sa mga apocryphal books. Anong arguments or cases na ang nabasa mo? Teka lang. Kasi sinisilip ko lang siya habang nagtatrabaho ako eh. Alright. Sabi dito, saan yan? Pero yung mga apocryphal books ngayon, binabasa mo? Hindi naman. Yung mga Hindi ko pa nababasa. Alright. Parang yung lang. Hindi pa. Yung studies lang about it, ganun. Sabi dito, meron daw 5 tests for canonicity of the Old Testament. Una, does the New Testament attest to its authority? So, yung Testament daw dapat naka-attest dun sa
Old Testament. Pangalawa, do extra-biblical Jewish writers affirm it? Number 3, is the book consistent with other revelation? Pang-apat, was it written by a prophet or someone of divine authority? And pang-5, did Christ attest to its authority? Meron ba meron bang kahit isang beses ba may kinote ba si Jesus doon sa Apocrypha? Meron. Ito. Ano? Sa Maccabees, meron siya. Sa doon sa Solomon, meron din. If I'm not mistaken, no. I-check ko yung sabi doon. Sa Wisdom of Solomon, yung prophecy about kay Christ. Yung sa Ecclesiasticus or yung sa Sirach. Meron din yung hindi, tignan muna natin yung Wisdom. Yung about sa crucifixion ni Jesus Christ. Wisdom 2:12. Wisdom of Solomon yun eh. Wisdom of Solomon. Wisdom Solomon 2 verse 12. Sabi dito, Let us lie in wait for the righteous man, because he is inconvenient to us and opposes our actions. He reproaches us for sins against the law and accuses us of sins against our training. He professes to have knowledge of God and calls himself a child of the Lord. He became to us a reproof of our thoughts. The very sight of him is a burden to us, because his manner of life is unlike that of others, and his ways are strange. We are considered by him as something base, and he avoids our ways as unclean. He calls the last end of the righteous happy, and boasts that God is his Father. Let us see if his words are true, and let us test what will happen at the end of his life. No? For if the righteous man is God's child, he will help him and will deliver him from the hand of his adversaries. Anong sinasabi ng mga tao, no, nung nakapako na si Jesus Christ sa cross? Kung talagang anak siya ng Diyos, no? Ililigtas niya siya, parang Iligtas sarili niya. Iligtas niya ang sarili niya. For if the righteous man is God's child, he will help him and will deliver him from the hand of his adversaries. Let us test him with insult and torture, so that we may find out how gentle he is and make trial of his forbearance. Diba? Kitang-kita yung si Jesus na to, diba? Let us test him with, let us condemn him to a shameful death, for according to what he says, he will be protected. Yung mga sabi. Diba? Nasa to? Wisdom of Solomon to, considered to as apocryphal ng mga Protestants. Pero si Jesus ang tinutukoy dito eh. Diba? May prophecies siya about kay Jesus. Pero maliban dyan sa prophecy niya about kay Jesus, consistent ba siya sa libro na meron yung Protestant ngayon? Paanong sa mga revelations? Maliban dun sa prophecy lang about kay Jesus, yung ibang nakasulat dun. Yes, oo. Align ba siya? Yes, consistent man siya. Halimbawa, yung sinabi sa may 1 Corinthians na yung parang ipapadaan sa apoy, na parang ginto, 'di ba? Na after na magdaan sa ginto, parang mas lalo pang magliliwanag, alam mo 'yon, 'di ba? Yung parang yung tines yung iba't ibang uri ng bagay, parang kahoy, damo, tapos bato, ginto, 'yon. 'Di ba?
Pag tinignan natin sa may Wisdom 3, chapter 5, or chapter 5 yun. Sabi dito, but the souls of the righteous are in the hand of God, and no torment. Pakita natin. But the souls of the righteous are in the hand of God, and no torment will ever touch them. In the eyes of the foolish, they seemed to have died. No? And their departure was thought to be a disaster, and their going from us to be their destruction. But they are at peace. For thou in the sight of others, they were punished. Their hope is full of immortality. Having been disciplined a little, they will receive great good, because God tested them and found them worthy of himself. Like gold in the furnace, he tried them and like a sacrificial burnt offering, he accepted them. Diba? Sabi pa dito, in the time of their visitation, they will shine forth. No? Magliliwanag sila. And will run like sparks through the stubble. And they will govern nations and rule over people. And the Lord will reign over them forever. Familiar? Diba? Consistent siya. Kahit saan mo tignan. Diyan pa lang tayo sa isang wisdom eh. Sa Wisdom of Solomon pa lang yan. Paano pa yung iba? Meron din yung sa Sirach, yung pagtuturo ng yung pagtuturo ng paggalang sa paggalang sa magulang, pag ng almsgiving, humility. Yan. Yung mga moral teachings, hindi siya nagko-contradict sa mga tinuturo ni Jesus. Isa pa lang yan eh. Marami pang iba eh. Meron pa yun, sikat na yung second Maccabees, 'di ba? Kasi sabi ng iba, yan daw yung ginagamit ng Catholic para i-justify yung purgatory. Which is hindi naman Maccabees yung ginagamit namin talaga. Yan lang yung yan lang yung ginagamit namin na kahit pala sa Old Testament or sa panahon before mabuhay si Jesus Christ, meron ng prayer para sa mga namatay. Ayun lang yun. 'Di ba? Pero hindi siya yung as in ginagamit namin para to defend purgatory, hindi ganoon. Second Maccabees, makikita mo diyan yung mga eunuchs or mga martyrs, is sila, pinapahirapan sila, pinapatay. Makikita mo rin sa Maccabees 'yun. Very consistent. Sige, try ko very consistent. Try ko basahin yung Wala pa kasi akong nababasa na libro sa Apocrypha. Try ko magbasa. Maganda siya. Kasi Di ba yung binasa natin kanina, very familiar? Mga Kala mo kala mo New Testament lang eh. Para siyang yung sa kay Isaiah, 'di ba? Yung sa ni Isaiah na na yung prophecy, yung sa wisdom yung prophecy ni Isaiah tungkol sa pagkapako ni Jesus Christ. 'Di ba? Parang magkahawig sila. Yung The Suffering Servant. Meron din yung sa Psalms, kamukha din siyang ganun. Yung sa Psalms 22, yung sinabi ni Jesus Christ na Eli, lama sabachthani, or Father, Father, why have you forsaken me? Pag tinignan mo sa Psalms 22, makita mo doon yung mga yung mga aso, pinapalibutan ako, yung damit ko, punit-punit, ganyan. Meron ditong quote yung si Glossa Ordinaria. Basahin ko Glossa Ordinaria, ayan yung alam ko, yan yung pinakaunang
Pwede po Pinaka magtanong. Wait lang bro. Pwede ko ay glossa ordinaria, parang narinig ko na yan eh. Sabi kasi dito, ano siya, the standard commentary of the late Middle Ages Ayun, studied and respect pinakaunang commentaries, yon yung glossa and ordinaria. tsaka ano siya, respected by all in the church, says that the church did not believe the Deuterocanonical books, which is yung Apocrypha, were inspired. Ito yung preface niya, sabi niya. The canonical books have been brought about through the dictation of the Holy Spirit. It is known, however, at which time or by which authors the non-canonical or apocryphal books were produced. Since, nevertheless, they are very good and useful, and nothing is found in them which contradicts the canonical books. The Church Diba? reads them and permits them to be read by the faithful for devotion and edification. Their authority, however, is not considered adequate for proving those things which come into doubt or contention, or Ano for sabi dyan? confirming the authority. Wait lang, Ano sabi hindi pa dyan siya bro? ano eh. Doubts lang daw Wait, eh, mga doubts ang wait lang, wait Pero lang. sige. Or for confirming the authority of ecclesiastical dogma, as Blessed Jerome states in his prologue to Judith and to the books of Solomon. But the canonical books are of such authority that whatever is contained therein is held to be true firmly and indisputably, and likewise that which is clearly demonstrated from them. Di ba? Malinaw lang na may mga tao lang na talagang merong mga doubts. No? Halimbawa si Saint Jerome. Si Saint Jerome kasi tsaka si Pope Gregory, no? Si Pope Gregory, inatasan niya si Saint Jerome na i-compile yung Bible. Kasi at that time, sa panahon nila Saint Jerome, merong mga nagkakalat na canon ng Bible. Parang halimbawa, kada lugar, meron silang kanya-kanyang sets canons ng Bible. So, hindi magkakapareho. Kasi wala pang official. Ngayon, si Pope Gregory, no, nag-decide siya na magkaroon ng official canons of books. Ngayon, no, ginamit niya yung Septuagint. Ngayon, Septuagint is yan yung Greek translation ng Old Testament, which is kasama doon yung apocryphal books. No? Ngayon, ginamit siya ni Pope Gregory, no? And yung 27 books of the Bible, pinagsama niya. Ngayon, pina-compile niya kay Jerome and pina-translate na rin. No? So ngayon si Saint Jerome, meron din siyang opinion niya. No? Merong opinion si Saint Jerome na sa tingin niya hindi ganun inspired yung 7 books na yon. Pero ano ang mas nanaig, no? Yung authority ng Pope, no? Sabi niya nga i-follow niya yung Pope, no? Pero Tapos pero hindi lang yung ganun, no? Na-affirm din later on, no, mga 7th century or 8th century or 8th, if I'm not mistaken na naman, no? Kasi lahat to galing lang sa memory ko, pwede akong magkamali ng dates, no? Na-affirm ulit siya from another council na itong 73 books na to, totoo siya, talagang inspired. No, hanggang sa ngayon ginagamit na talaga siya ng Catholic Church hanggang sa panahon ngayon. Pero si Jerome, hindi niya tinanggap yung Apocrypha. Hindi naman sa hindi tinanggap, meron lang siya sarili niyang opinion. Kasi sabi dito, he did not accept the Apocrypha but instead adhered to a Jewish canon of 22 books. Yun yan, may sarili niyang opinion yan. Kasi kung hindi niya tinanggap yan, later on, hindi niya talaga dapat gawin yan. Hindi bro, ginawa niya pa rin. Tama naman siya. Kasi ang trabaho naman ni Jerome is to translate. Kasi dun best si Jerome. Pero yung pipili, trabaho yun ni Pope Damasus. Tsaka yun nga yung opinion niya, no? Ng church. Meron siyang sarili niyang opinion about dun sa meron pa yung Baruch. Nabasa mo na ba yung sa Baruch, bro? Baruch 3:36. Try mo. Maganda rin yun. Sumisikat ngayon yung Baruch. Parang ang Maganda, dami ngayon nagbabasa ng Baruch. Kung pwede mong basahin, bro, Baruch 3:36. I-post mo dyan para makita natin kung sino yung tinutukoy dyan.
Kasi ang dami ditong Sabi dito, mga church leaders na hindi tinanggap yung sabi Mm. dito, he found the whole way to knowledge and gave her to his servant Jacob and to Israel whom he loved. Yan. Sabi dito, Hanggang 38. this is our God. No one can be compared to him. Hanggang 37 lang tong barok ko. Yung wisdom na yan, di ba? Nagkatawang tao yan. Oh, yung word. Sino yun? Si Jesus Christ yung wisdom of God eh. Di ba? Kaya Sabi nga, sa dyan sa hanggang 38 nagkatawang tao. So, makikita Ngayon mo nga, dyan. afterward she appeared on earth and lived with humankind. Parang katulad sa yung katulad sa Proverbs ba 'yon? 22, 8:22 yung yung knowledge of God treated din as as she, kasi yung knowledge sa yung knowledge sa Greek is Sophia, 'di ba? Sophia. So parang feminine siya, kaya parang naging she. Galing kasi siya sa sa Septuagint. So Greek word yung Kaya parang naging she yung diyan, yung labas diyan. Kasi Sophia yung ng knowledge sa Septuagint, which is yung Septuagint, yan yung scripture na ginamit nila daw eh. 'Di ba Bro Paul, Septuagint yung ginamit nila nila Jesus Christ ng mga mga apostles. Septuagint. Kaya naka-Greek siya, parang yung ngayon diyan naging feminine yung knowledge kasi Sophia sa Greek. Pero hindi lang yung apocrypha na tinutukoy nila pa. Yung natutunan ni Luther. Kahit yung James. Alam ko, meron pa bukod sa James Revelation, tinutulan niya rin yan. Tinutulan. Yung tinutulan niya lahat yan. Ano pa ba? Yung Timothy rin yata. Marami siyang tinutulan. Marami siyang tinutulan sa New Testament, ha? Hindi, ang tinutukoy niya yata, Uncle, sa Catholic, sa loob ng Catholic, maraming tumutol din sa sa mga... That's a good. Which is okay lang naman din yun. Oo, natural yun. Natural man yun, may sari-sariling opinion kasi. And accepted ng may liberal kasi ang Catholic. You can do your own opinion, gaya na sabi ni Brother Morning, my brother. Which is true, very much true. Good afternoon pala po. Pero in the end, yung church pa rin ang magde-decide. Diba? Kasi actually hindi nga dapat Deuterocanon tawag diyan, no? Meron lang Jewish na na nag-present ng term na yan, Deuterocanon. Kasi wala namang proto-canon ng Catholic Church, kaya paano magkakaroon ng Deuterocanon? Pag sinabi kasi Deutero is second, parang Deuteronomy, 'di ba? Parang kopya siya nung Exodus, nung Leviticus. Diba? Ay, tama ba? Yung Deuteronomy, ano ba siya? Nung Leviticus ba yun o Exodus yung kinopya? Basta yun. Ba? Basta yun na lang. Basta pag sinabing Deuterocanon, second canon. Wala namang first canon ang Catholic Church, kaya paano magkakaroon ng Deuterocanon? Diba? So, hindi talaga galing sa Catholic Church yung katagang Deuterocanon. Galing yan sa Protestants or sa Jewish. Pero ngayon, syempre nasanay na lang rin siguro. Halos lahat na tayo, ginagamit na siya as, tinatawag na siyang Deuterocanon. Pero sa Catholic Church, lang yan, canon lang. Biblical canon, canon of the Bible. Yun lang sa amin. Wala kaming Deuterocanon. Si Tibbs, ano ba si Tibbs? Protestant uncle, born again yata. Ewan ko. Welcome ka naman magtanong dito, bro. Bro, nag-aaral lang ako. Inaaral ko lang kasi yung Nagbabasa daw siya ngayon about sa Apocrypha. Sinagulat lang ako dun sa caption niya kasi saktong-sakto ito yung mga binabasa ko. Baka hindi siya bro, baka hindi siya accident.
Kasi baka madami may ditong ano purpose yun. talaga. Anong born again ka, bro? Wala, ako, dati akong Catholic, ex-Catholic ako. Bakit kaya Ngayon, umalis sa ano ka? Hindi. Wag na natin. Ngayon, ano ka na? Born again. Anong Pero wala born? pa akong, Born again kung Trinitarian? denomination Protestant or Baptist. Kasi Wala pa alam mo akong ba, nakikitang, church ko. pero bihasa ka sa Biblia. Hindi naman sobra. Alam mo, May alam na din naman ako. dalawang bagay lang kasi yung outside the Catholic Church eh. Yung lumabas sa iglesia, which is biblical, ikaw na ang magsasabi kung anong tawag doon. At yung isa pa, yung nakinig sa anghel. So, pero doon ka, since dati kang Catholic, ikaw yung mga lumabas sa iglesia. Get mo ba ako, Brother Bench? Dalawa lang bagay yon. Lumabas sa iglesia, at alam ko naman yan. yung nakinig sa aral. Hindi, wag. Baka masaktan si brother. Hindi, okay lang. Medyo- Alam ko naman tinutukoy niya kung nasan alam mo Bible. yung 2 John 22? Kasi marami akong hindi agree sa ibang 1 John ba yun? 2 John? ng Catholic. Yung halimbawa, yung alam niyo naman to, sanay naman kayo kasi alam naman natin lahat to, yung pagiging sinless ni Mary, and then yung works-based salvation na tinuturo ng Catholic. Yung sinless ni Mary. Siyempre, i-disagree niyo yun. Masarap yan. Bakit? Masarap yung pag-usapan, brother. Masarap yung pag-usapan. Alam mo bang kahit si Luther agree sa sinless ni Mary? Luther, Calvin, pero alam mo ba bakit sinless si Mary? Sige, bakit? Hindi, bakit? Alam mo ba kung bakit? Or bakit tutol ka na sinless si Mary? Na hindi sinless si Mary? Kasi wala naman nakasulat sa Bible na sinless siya eh. Wala ba nakasulat? Kung yung sasabihin nyo, yung Luke, Ano ba? hindi yung Ano ba nakasulat sa Luke? yung blessed. Teka lang, hanapin ko lang ha. Nasa work Balik na pa ako kasi mga ako. brother, balik lang ako ha. Huwag ka bawal Sorry kung hindi ako umalis. masyadong makaano kasi nasa trabaho pa ako eh. Sinisegway ko lang. Okay lang yan, bro. Maintindihan ka namin. Kasi yung madalas na sinano ng Catholic is yung blessed, yung full of grace pala, sorry, yung full of grace ang sinasabi sa ano. Ayun, sa Luke 1:28. Luke 1:28. Bilang born again, ligtas ka na ba? Yes, bro. Anong nagligtas sa'yo? Si Kristo. Hindi, you're saved by grace, diba? Okay. Saved by grace, Ephesians 2:8-9. Grace. Ano ibig sabihin ng grace? Grasya, na hindi mo unmerited favor, unmerited kindness, hindi mo deserve. Tapos wala ka ng kasalanan nun, di ba? Nabura na yung kasalanan mo kasi hindi man pwedeng Imputed ligtas siya kay ka na. Christ. Imputed siya kay Jesus. So, grace, di ba? Ligtas ka na kasi pinatawad ka na ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Ligtas ako kasi naniwala ako na binayaran niya na lahat ng mga kasalanan ko. Bayad na, di ba? Mukhang ganun. Ay, anong sabi ng anghel kay Maria? Sabi dito, ESV kasi ito eh. Sabi dito, he came to her and said, "Greetings, O favored one. The Lord is with you." So, favored one. Yung favored one, full of grace yan. Favored. Sa Greek, hanapin mo sa Greek yan. Okay, karit Yes. Yung bless, sorry, anit yung sa ano? Ang isang translation nito? Blessed? Full of grace yan. Sorry. Full of grace pala. Okay, karit Full of grace. Merong isang scholar na meron ako kasing pinanood na debate dati kung kilala niyo si sino ba yung inano ko?
Catholic siya na apologetics. Nakipag-debate siya kay needgod.net, kung kilala niyo yun. Hindi. Hindi, si okay. Yung kilala ko. Sige. Kasi 'di ba, ito yung sinabi niya, yung Luke 1:28 na full of grace nga daw. And then kinote siya na yung about sa grammar sa Greek na meron siyang kinote na scholars. Kay Karatomi And then ano siya ano ito? Sinabihan siya na mali yung pagkaka-explain niya kasi yung full of grace doon is hindi siya hanggang ngayon lang siya pero hindi siya nag-apply into the future. Puntahan mo yung kay Caritomene na translation nun. Kasi yung grace, yung ibang full of grace na in-apply sa ibang biblical character, charito lang. Charito or carito. Kay Mary iba, kay carito, mene. Isang word lang. Ba't parang may nag-ano sa akin? May nagre-report. May nagre-report? Wala mo, nagre-restrict si TikTok mali ko dito. Wala man tayong wala namang comments na hindi maganda. Yeah, bias talaga to, no? Sige bro, sorry. Ano ulit yun? Sorry. Hanapin mo sa Greek yun, yung word na kekaritomene. Kasi halimbawa si Jesus Christ tsaka si Stephen, 'di ba? Caritos lang ang nila. Ibig sabihin pala, hindi lang siya basta word, kundi title, no? Title lang sa kanya. Kasi sa buong Bible, kay Mary lang ginamit 'yun, kay Caritomene. Diba? Wala na sa Old Testament. Nakita ko na. Basahin mo. Like, bakit 'di ba? Kung ang kay Caritomene na to katulad lang siya ng grace ng sa iba, bakit kay Mother Mary lang siya ginamit sa buong Bible? Yung charito yun, charito. Or carito. Mapapatanong ka pala. Bakit kay Mother Mary lang siya ginamit? Yung word na yan. Ephesians 1:6. Bench, nabasa mo ba yung nakasulat? Sam. San Uncle? Ayun kay Crisostomo Ibarra. Wait nga. Crisostomo Ibarra. Bench babaero. Di naman! Dili man! Bait-bait ko. Dili man ko babaero. Pero, yun, may additional question din ako kay brother. Yung hanggang saan yung pinaniniwalaan nilang, hanggang sa apostle lang ba sila? O after ng apostle, may mga Kristiyano pa ba silang pinaniwalaan? Ewan ko kay Tibbs.
Bro? Kasi diba sa mga iglot, diba? Hanggang 12 apostle lang sila eh. After daw ba ng 12 apostles, bro, wala ka nang ibang pinaniwalaan? Sulat sa Bible, yun yung pinaniniwalaan ko. Si ano, Kasi ayun yung word of God eh. si Clement, pinapaniwalaan mo si Clement? Depende kung nag-aalay yung sinasabi niya sa Bible. Pero ano siya, alam mo na apostol siya ng mga apostol. Nabasa ko. Pero hindi ko pa hindi ko siya masyado pang napag-aralan. Nahagilap ko lang pag nagbabasa ako ng history. Aha. Kung align siya sa Bible kasi 'di ba sola scriptura nga kami. Kayo 'di ba ano kayo? Tradition and scripture 'di ba? Oh, So tradition, yung scripture, authority niyo magisterium. kasi hindi naman yung final authority niyo hindi naman Bible. Yung final authority kasi namin is Bible. So kung ano yung nag-aalign sa Bible, yun yung paniniwalaan namin. Hindi, ang final authority namin yung tatlo. Hindi wala doon sa wala doon sa wala doon sa isa lang doon sa tatlo. No. Yung Kasi meron kayo sa yung pag sinabi kasing sola ecclesia, kino-cover niya yung tatlo na yan. No? Yung sa loob ng church, merong magisterium, merong sacred tradition, merong sacred scripture doon sa loob ng isang church na yon. 'Di ba? Meron yung tatlo na to. 'Di ba? So ngayon, hindi higher ang scripture, hindi higher ang magisterium, hindi higher yung sacred tradition doon sa tatlo. Lahat yan nagkakasama, nagtutulungan. No? Lahat yan, tatlong yan, nagtutulungan yan. No? Hindi mangingibabaw ang isa. Hindi ganun. Walang ganun. Tanong ko sa kanya, Greenbridge. Paano niya nalaman na banal yung Biblia yung ginagamit niya? Kaya nga. Kung walang nag-intervene na church and tradition. Diba? Hindi, yun yung sabi ko sa kanya. Paano niya nalaman na itong 27 books ng Bible inspired? Anong method niya? kasi ano siya, hindi siya tinanggap ng mga first century Jewish tapos ng Talmud, hindi rin. Kaso ang problema bro, ang problema, hindi rin tinanggap ng Jewish yung 27 books ng New Testament namin. Hindi rin tinanggap, ibig sabihin ba hindi kung ano yung sasabihin ng mga Hudyo, yun yung susundin natin. Kristiyano tayo bro, hindi naman tayo Hudyo eh. Pero sino Jewish? Sa kanila. Bro, sino Jewish? Hindi tukoy niya. Kasi alam mo ba yung Jewish, may kanya-kanyang sekta yan at hindi lahat yan nag-agree sa isa't isa. Agree naman. O sino Jewish ang tinutukoy na hindi tanggap ng Jewish? Sige, yan yung pag-aaralan ko pa, no? Diba? Parang Protestant yan or born again. Hindi kayo lahat nag-agree sa isang bagay. Pero meron kayong common agreement. So, alin doon ang tama na tatanggapin natin? Yung disagreements naman namin, pabagay kasi meron din major doctrine na hindi kami nag-agree. Pero mostly nag-agree kami sa major doctrine. Merong Unitarian, merong Hindi. Ang madalas na naman sa disagreement namin is lang naman yung pinaka-major is pinaka-major niya is sa works based lang nagkakatalo pero madalas yung disagreements namin puro minor doctrines lang. Ito kasi nga sabi hindi natanggap ng Jews. Ito bigyan natin ng example. Ito mga Hudyo o yung mga Samaritans and Sadducees accepted the law but rejected the prophets and writings. Diba? Yung Pharisees accepted all three. Yung other Jews use a Greek version, Septuagint, with the 7 disputed books. So within the circle ng mga Hudyo, hindi nila tanggap lahat ng libro. Hindi nila tanggap lahat ng paniniwala mo. Ketuvim, Nevaim, hindi kami nagkakasundo yan.
Di ba? So, alin doon ang hindi tinanggap na, sinong Hudyo ang hindi tumatanggap ng ganito? Di ba? Pero kaming Katoliko, tinanggap namin lahat yan. Kasi, sabi sa scripture, lahat naman ng kasulatan ay mapapakinabangan. Magandang hapon sa inyo mga kapatid, no? Lalo Yun, na oh, kay Tid. Uncle Detective, oh. May tanong lang ako. Kapatid na Tibbs, sabi mo kasi Yes, kanina bro. kasi narinig ko, final authority nyo is a Bible, tama ba? Yes, bro. So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ron, yun ang tinatanggap nyo at yun ang sinusunod nyo. Ano ang pagkakalam nyo sa tinapay or yung Eucharist na ginagawa namin? Ito ba'y simboliko para sa inyo? Symbolic. Symbolic. Mm. So, kung symbolic ito, paano natin ngayon mapapatunayan na mali si Jesus Christ? Na alin? Kasi yung tinapay, yan ang buhay. Yun ang yun ang totoong kanyang katawan eh. Naniniwala ka ba ron? Hindi kasi niliteral paano nyo nalaman na literal yun? Na Hindi. sinabi ng Ako muna nagtatanong sa iyo. Kung, kasi sabi mo kasi, final authority ang Bible at naniniwala ka sa Bible. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, hindi mo pala pinaniniwalaan na yung tinapay ay siyang katawan ni Kristo. Naniniwala naman ako sinabi ni Kristo. Ang tanong ko is, Hindi. Paano- Yung sinasabi ko lang na tinapay ay siyang katawan. Hindi ka naniniwala ka, sabi mo kanina, it's a symbolic. Ngayon, ang sinabi ni Jesus Christ, ito ang kanyang katawan. So, ang nangyayari, magkakaroon ka na ngayon ng pagkontra kay Jesus Christ doon sa sinabi niya. wala naman akong kontra dun sa sinabi niya na yung katawan niya eh. Ang tinatanong ko is, paano nyo na-interpret na katawan niya talaga yun? Na Ay, literal? hindi. Wala pa ako ini-interpret doon. Nagtatanong pa lang naman ako sa iyo kasi bibigay Oo din nga, naman so sa yung, mga verses. kasi Ngayon, kung susundan na, sige, sabi mo, actually, wala pa ako ini-interpret doon. Nagtatanong pa lang tayo. No? okay. So, sabi mo, it's a symbol do sa Eucharist, yung tinapay na kinoconsecrate sa amin. Para sa amin kasi hindi naman yung symbol. No? That is the real body and blood, divinity of Jesus Christ. Yan ang stand namin. Ngayon, nung tinanong kita, para sa inyo, it's a symbolic. Ngayon, kung nabasa mo na ba yung John 6, yung John 6:32 yata nagsisimula? Nabasa mo na ba yan hanggang pababa? Kabuuan nun? 33? Sige. Okay. Ito yung nagpakain siya. Okay. Okay. Nabasa ko na to. Nabasa mo na yan. Hanggang saan yung nabasa mo? Nabasa ko na to lahat. Pero hindi ko lang... Wait lang. Sige lang, take your time. Ayoko ma-pressure, no? Hindi kita pe-pressurein. May kalayaan ka para, ano. Ang mabait si Uncle Detective ngayon, ah. Mabait Good mood, naman talaga ako. Mabira ka Good mood, naman. good Hindi Good ako mood ba? Good nagbabardagon. mood? Ay, hindi ba nagbabardagal to? Hindi ako nagbabardagon talaga. Mabira ka naman ang gagawin. Sorry bro. sorry. Sige lang, go ahead. Sige. Anong tanong mo sa John 6? Hindi, kung sisimulan natin, sabi mo, nabasa mo yung John 6, pagpalagay mo ng John 6:20, John 6:32, no, hanggang 35. Yung John 6:32, hanggang saan yung nabasa mo? Kasi sabi mo, nabasa mo na lahat eh. Nabasa ko ito pero hindi ko siya kabisado. Kumbaga alam ko lang yung pinaka-context. Oh, Okay lang sige, naman yun. kaya nga ang tanong ko sa'yo, hanggang saan doon yung nalalaman mo? Naalala mo. Yung naaalala mo na lang, sige. Yung naaalala mo na lang sa pagkakaintindi mo. Kasi ayaw kita ma-strawman, no? At least may itatama natin kung saan yung medyo nagkakaroon ka ng lapses. So, at least hindi ito pamamaratang, no? Sige, hanggang ano lang, hanggang... Pero hindi ko pre kabisado to hindi ko siya talaga
kabisado. Hindi ko naman sinabi na kinabisado mo yan o kabisado mo yan. Ang tinatanong ko lang kung hanggang saan yung pagkaunawa mo, yung nalalaman mo. Kasi dito hindi naman tayo magbibigay ng sariling interpretasyon, no? Hanggang 59. Hanggang 59. Binasa ko na rin Okay. yung kapatid. Kung hanggang 59, ngayon, kung mamarapatin mo, no, total, naintindihan mo na yan, ha? Hanggang 59, so siguro naman naintindihan mo yan. Sige. Ano yung pagkakaintindi mo sa hanggang 59? At bigyan mo na lang ako ng buod na lang. Simula 53, 55, 59, bigyan mo ko at least konti man lang na ano. At hindi naman word for word, yung kung ano lang pagkakaintindi mo ron. Yung pagkakaintindi ko ito, yung pagpapakain niya lang ng tinapay. Yung miracle niya ng pagpapakain ng tinapay. Pero meron minention, di ba, si Jesus Christ from John 6:32, from there, sinabi niya ron, no? Yung tinapay, ito yung kanyang katawan. Tama ba? Sabi dito, truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Ayun. Yun yung hanggang 32 and 33. Tapos, kung susundan mo pa, sunod-sunod dyan, kung sa John 6:51, 51. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. And 51. So kung titignan mo rito, ito ba yung symbolic? Teka lang. Symbolic. Symbolic kapag sinabi ka, ang tinapay na aking ibibigay ay aking laman. So, symbolic yan. Okay, sige. Sabi mo, symbolic, wala tayong magagawa, no? So, kung ididiretso mo yan, sabi mo hanggang 59 ka lang. Pero kung ididiretso mo hanggang John 6, hanggang 66, pakibasa nga. John 60 hanggang 66. Haba lang bro Sige lang. Take your time. Yeah, nasa work pa kasi ako eh. Walang problema. O nga pala, hingi ako sa iyo ng pasensya, no? Kung halimbawa yung boses ko, baka ganito lang talaga, medyo malakas, mataas, pero hindi ako galit, ha? Medyo lang siya, no? Ipapumanin mo na, baka medyo marahas, no? Medyo marahas siya, no? Oo, gano'n lang tayo. Kasi baka meron kasi may mga nami-misinterpret yung boss ko, baka kala, hina-high blood na ako. Hindi ko na. Yan, shoutout muna natin dito sa ating mga viewers sa baba. Oh, man. Kamusta, Uncle Benz? Off mo ba ngayon? Oo, off ko, pero alis ako. Inutusan ako mag-grocery eh. Marami talagang nakalaang pera pang grocery. No? Sana nga. Wala, hindi nakapagla-live yata ngayon sila Uncle Boy. Naantay ko rin. Alam niyo mga kapatid, no? Kaya ako na habang nagantay tayo kay kapatid na Tibbs, no? Alam niyo kung para sa akin, kaya ko naitatanong to sa mga protestante. Kasi kung titignan natin, ito yung pinaka highlights, no, ng lahat pagdating sa Bible. Kasi mismong si Jesus Christ ang nagsalita rito, no? Kaya napaka-importante na maunawa natin. Yun nga lang, sabi ko nga, ayokong magkaroon, hindi ko sila ma-strawman. Kasi ang purpose
ko rin naman ang pagtatanong para ma-recognize natin kung saan ba talaga sila nagkakaroon ng pagkukulang, no? So, at least from there, may tatama natin ng paunti-unti, no? Sa likod ko! Pasya yung live, mga uncle. Yan, ano natin, share tayo ng live, like. Repost. Shout out kay Bro Renz, the seminarian, yung ating kaibigan. Sorry. Yan, shout out din kay Clark. Well, Mr. Gusto ko rin sanang malaman, brother, or mga kapatid, kung kanino ba sila mas naglilin? Kay Luther, 100% ba? O kay Calvin? Ano rin yan Iba-iba na rin talaga Parang ang nangyari na lang si Martin Luther ang nagsimula. Tapos parang si Martin Luther ang nagbukas ng pinto, tapos kanya-kanya na silang pasok. Parang ganun na yung nangyari. Kasi kung kay Martin Luther, talagang hindi symbolic kay Martin Luther yung yung bread and wine. Nariniwala siya sa real presence, pero hindi mismo si Jesus yung tinapay. Parang real presence lang, parang andun si Jesus Christ at that moment. Parang ganun lang. Pero yung tinapay mismo, hindi si Jesus Christ. Parang parang mali pa rin. Pero kay brother, itong nandito si iba naman sa kanya, di ba? Kaya nga magulo, hindi mo rin talaga. Kaya pag sabi born again, kanino kayo towards nagdi-lean, di ba? Kasi ang hirap i-distinguish sa kanila Kaya minsan, kahit kausap mo, born again or Christian, hindi osas, isa Calvinist, iba naman iba, di ba? Which is true, parang ganun. Ang maganda pa dito, Uncle Ben, sa Bro Paul, dito sa John 6 na pinag-uusapan natin, dito malakas talaga ang natin dito na hindi to literal, hindi to symbolic. Ito'y literal, no? Wala tayong ibibigay na sarili nating interpretasyon, no? Walang ganoon. Ito'y direkta, no, na sinabi talaga ni Jesus Christ. Ito ang aking katawan. Itong tinapay. Shoutout natin si kapatid na Chan. Uncle Ben, shoutout mo raw. Shoutout! Shoutout, Brad Chan! Yan, ng ating mga viewers, sila Fake Alone. Wash out! Shoutout muna tayo habang nagantay tayo kay Brother Tibbs. Yan. Mga bro, ipaliwanag nyo na nga lang bro kasi hindi ko nabasa kasi may ginawa ko. Okay. So, sorry. So, hindi, actually, kahit na ilang verses lang, sisimulan doon, hindi mo kayang basahin sa ngayon. At least hindi kasi ganito, Hindi ko maganda kasi. Hindi ko kasi ma-focus kasi nga may ginagawa ko. Tumatayo kasi ako Nasa laptop kasi ako Okay. Sige. Sorry. Hindi, ganito na lang, Uncle. Kasi ayoko rin naman ng Totally, medyo busy ka. Tapos kung sasabihin ko at babasahin ko, baka hindi mo rin naman ma-absorb kasi pwede mo i-dahilan kasi busy ka ngayon. Ganito na lang, kapatid. Okay, sige. Ganito na lang. Kasi ayoko magkaroon ng pressure sa iyo, no? Ganito na lang. Gagawin ko ang assignment sa iyo, iiwan ko sa iyo yung talata na yan, basahin mo simula, kasi sabi mo, nag-uminto hanggang 59 lang, no? 6:59. Mas maganda, simulan mo sa 59, pababa, no? Okay. Pababa, it means sige. hanggang doon sa John 69. Okay, hanggang sa John 69, assignment mo yan. Then pag nagkita tayo ulit, then siguro naman meron ka na sigurong may sasagot sa akin at sa awa ng Diyos, no? Through guided by the Holy Spirit, magkita-kita pa tayo ulit. Mabigay mo sa amin yung tamang sinasabi dito ni Jesus Christ. Yun lang, kapatid. Ayokong ma-pressure ka. Hindi, wala nang problema. Hindi man ako pressure kasi sanay naman ako naman nagtatanong. Sige, okay lang yan. Sige, yun lang assignment mo. Pero maraming salamat, Uncle. Pero ano pa ba yung iba? Bukod sa mo sa Catholic? Bukod sa may connect, may connect pa doon. Konektado ba to doon sa Last Supper? Doon sa pag ni Jesus ng tinapay? Connect yun dito?
Brother Detective, may tinatanong siya sa'yo. Busy rin siguro siya. Bukod pa yun, bro, ano pa? Okay. Meron kasi ako nabasa sa katikisim niya mismo eh. Sige, ano Kailangan yun? natin ko lang. Ang problema sa akin yung tanong ni bro. Sanay naman ako matanong. Hindi naman ako para dito makipag Hindi, maganda naman yun. Hanapin ko lang. Meron kasi dito transmission of divine revelation. Hanapin ko lang ha. Bench, baka may gusto kang sabihin na take over na namin yung ano. Sige lang, ayos lang. 3. Anong paragraph yan, bro, yung catechism na sabi mo? Paragraph 95, Article 2. Yung interpretation of the heritage of faith. Hanapin ko lang ha. Kasi nasulat ko lang to dati eh. Dalawa kasi yung binabasa ko eh. Talaga. Ano yun? Ayun. Pa-follow ako nitong YouTube ko, guys, oh. Sige, bro. Send mo yung link, bro. Ayun sa 95. Ito lang yung pangalan ng Kel sa YouTube, oh. Fortis Catholicism is the way? Hindi, ito Fortis Veritas. Fortis Veritas. Pa-follow, guys. Follow. Yung, ano ba tawag dito? Paragraph ba to? 95. Sabi kasi dito, it is clear, therefore, that in the supremely wise arrangement of God, sacred tradition, sacred scripture, and the magisterium of the church are so connected and associated that one of them cannot stand without the others. So, dito pa lang, kabaliktaran ng sola script ng ng sola scriptura. Working together, each in its own way, under the action of the Holy Spirit, they all contribute effectively to the salvation of souls. So sabi dito, they all contribute effectively. So hindi lang siya, dito kasi una pa lang, sa pinakauna kasi, hindi tayo nag-agree sa kami, sola scriptura, kayo kasama yung sacred tradition and magisterium ng church nyo. Kaya hindi, marami tayong disagreements. And then, yung 100, page 100 nyo, ang tanong dyan, yung kung ang sola scriptura ba at yung tradition, magisterium at yung scripture, alin doon ang biblical? Ang tanong. Alin yung biblical? Alin, yung Bible lang. Scripture lang. Word of God. Kung ano yung nasa scripture, ayun yung word of God. Hindi, alin doon ang biblical? Anong alin yung biblical? Kung biblical ba ay Bible lang? Hindi, ang word of God is Bible. Scripture, di ba? Saan nakasulat? Siyempre. Ako anong scripture, ayun yung word of God, yun yung papaniwalaan namin. Ano scripture? Yung pong scripture, yung pong Bible. From Genesis to Revelation. Genesis to Revelation, hindi kasama yung Apocrypha. Hindi. So sa Bible, saan nakalagay sa Bible? Usapan natin. Saan nakalagay sa Bible yung list of Bibles? Na ito, ayun kasi yung na ang Bible ay dapat meron lang ganitong books. Saan nakalagay sa Bible yun? Wala nakalagay sa Bible na ayan lang yung na may listahan. Somewhat, no? there is certain authority sa protestante na nagsasabing ang Bible dapat 66 lang at lahat yon kayo sumusunod kayo. So meron pala kayong authority sinusundan. Kasi kung wala sa Bible, merong authority na nagsabi sa inyo na 66 lang siya dapat. Kaya nga yan yung 'di ba, kaya nga ako pumasok sa live mo kasi yun yung binabasa ko. Yes. Ayun yung inaaral ko, pinag-aralan ko. Pero 'di ba logically history. Pero 'di ba logically it follows na ganun yung mangyayari? Na
kung wala siya sa Bible, anong dahilan bakit sinusundan nyo yung 66 book canon, ayaw nyo Teka sa lang. 73? Diba? Tapos since nandyan ka sa laptop mo ngayon, search mo, Meron yun, ilan nanay. ba yung scripture? At habang nandyan ka sa laptop mo ngayon, i-follow mo ang aking YouTube channel. Search mo. Isa-isang tanong lang bro. Pag history, hindi ko pa kapayan kasi Hindi, nagbabasa pa ako. pero No? malaman mo rin kasi Oo. Kaya nga ako Bible nag-aaral again. Kaya nga sinasaliksik ko kahit na may disagreement ako, binabasa ko yung history. Bago pa magkaroon ng 66 books nyo. Kung history tatanungin sa akin, hindi ko ba kapayan. Kayo, kapayan na yan. Search mo lang, bago pa magkaroon ng 66 books nyo, ilan ang total scriptures na ginagamit ng mga Ilan Kristiyano? ba? Na-search mo dun. Kaya nga nagkaroon ng 66 na lang kasi nga hindi na tinanggap yung iba kasi hindi nga siya inspired word of God. Hindi, mali yung mali yung Ayun yung kasi kakabasa ko pa lang, yun lang kakabasa ko ko pa lang. ganito yung sabi diyan. Sabi. Si Martin Luther, hindi niya inalis yung 7 books sa Bible. Ang ginawa ni Martin Luther, sabi niya, these 7 books are questionable. Doubtful, ibig sabihin, hindi niya talaga sure kung ang 7 books na to is inspired by Word of God. So, gumawa siya ng panibagong section. Di ba? Halimbawa, Old Testament, nakalagay Apocryphas, tapos yung pangatlong section is yung New Testament. So, nagkaroon ng 3 sections. Imbis na 2 lang, Old Testament and New Testament. Ang nangyari sa Bible ni Martin Luther, Old Testament, Apocryphas, and New Testament. Pagdating naman ng 18th century, 1,800 years, 1800s, ayan, 18th century, yung British Bible Society, dahil nagkaroon na nga ng printing, 'di ba? Yung nauso na yung printing press, nauso na yung Printing press. So gusto nilang i-mass produce yung Bible, So ang ginawa nila para mapabilis at mapamura ang pagpiprint nila sa Bible, tinanggal nila yung Apocrypha. Tinanggal nila yung 7 books doon sa Bible. Therefore, yung mga printed na Bible, nagkaroon na lang siya ng 66 books onwards. 300 years after ng pagkamatay ni Martin Luther. Diba? So, hindi nila tinanggal. Pop daw si Isaac muna, paputol lang. Wala naman siyang invitation eh. Hindi na naman si Martin Luther ang nag-reject Marami din naman. Kaya nga, kaso isa nga sa mga nireject ni Martin Luther, yung Revelation din. Naniniwala ka ba? Dapat wala rin yung Revelation sa Bible? Saan ba sinabi niya yan? Sa sulat niya. I-search mo yung niya, i-search mo sa Google yung book niya. I-search mo. I-search mo ganito. Did Martin Luther Hindi, anong book? Alam ko sa yan sa catechism niya yan eh. Meron siyang catechism, alam ko ni Martin Luther. Merong catechism si Martin Luther eh. Hindi ko kabisado yung title ng small catechism bro, small catechism. Catechism ni Martin Luther, meron yun siya. Sige, try ko rin i-search yan. Sinabi niya doon parang nilist daw niya doon yung mga yung mga libro na hindi siya yung meron siyang duda, meron siyang doubts. Alam mo rin ba na si Martin Luther infested ng demonyo? Sabi niya rin, di ba? Oo. Martin Luther din siya nagsabi. Siya nagsabi noon, ilang buwan, ilang taon siyang infested ng demonyo. Kaya yung ganun tao, paniniwalaan mo, Ay, pabatiin ko lang muna sa sandali ang ating matalik na kaibigan, si Uncle Don Juan. Magandang hapon sa iyo, Uncle Don Juan. Ay, good afternoon po sa inyo lahat. How are you, everybody? Ang natin, ang ating master, Uncle Don Juan. Ay, hindi po. Ang sabi doon sa call no one father and call no one master on earth. Ito sa Matthew. Ang sabi teacher.
Brother Ay, Don Wansi. teacher pa rin nandun. Sorry. Hello po, Brother Yung, Paul. yung kaibigan natin dito, ano siya, nagsusuri siya. Sabi Ay, namin, very dumating good. sa aming grand pulong, o kaya dun sa kapilya eh. Born again siya. Ay, Vern. Pero Sino po mabait. dyan? Hindi ko rin mabasa eh, wala akong salamin. Yung nasa kanto. Sa taas ko. Tibbs Tibbs. ang pangalan. No? Grabe ka naman sa kanto, bro. Hindi ko Magnanakaw ka ba, mapapalaki Tibbs? pangalan mo, bro. Tibbs. Bakit Tibbs yung pangalan mo? Magnanakaw ka ba? Hmm? Ay, hindi. Ang spelling pala. Joke lang yan, joke lang. Joke lang yun, joke. Hindi niya nakuha yung ano ko, joke. Di niya nakuha. Okay. Nonchalant, no? Oh, hindi. Okay lang. Siguro, kasi the way ko deliver yung ano, para siyang serious, eh, no? Pero joke kasi yan. Para siyang... May mga tanong siya kanina, bro, gaya ng yung kay Carito Mene, tapos yung symbolic yung host, ganyan, yung Eucharist. Mhm. Tapos ngayon, yung pinag-usapan namin yung canon ng Bible, kung 66 ba o 73 dapat yun. Yeah, kaya lang, the question is, by whose authority and by what standard na pipili tayo ng Bible? Yun nga yung ko sa kanya, yun yung tanong ko sa kanya na sabi niya pinag-aaralan niya pa lang daw ngayon. Marami pa akong kailangang basahin eh. 1,000 pages na to eh. Kung ayaw mo ng mga Catholic sources about canon of scripture, basahin mo si Lee Martin McDonald's. Hindi naman din to Catholic sources, hindi naman. Protestant siya, pero he is very scholarly doon sa pagkakapresent niya ng yung formation ng biblical canon. Doon mo makikita throughout history paano nabuo yung Bible, ano yung mga debates during that time. And then sino, of course, yung mga nandun. It would be great to visit that part of history. Makikita mo doon. It's a 300-year-long debate. Kung ano maganda. Ano din naman ako, maganda ang basahin eh, nakaka-curious din naman. Yeah. Paano siya nabuo. And you will see na kung wala yung church during that time, wala tayong Bible na ngayon. Wala tayong Bible na binabasa ngayon. Kung wala yung mga monk na nag-preserve ng mga manuscript na yan, saan ka kukuha ng copy mo ng Bible, di ba? So kailangan pasalamatan natin yung mga monghe na they devoted their life. Kasi during that time, ang sino man mag-possess ng mga manuscript niya, they're worthy of death by the Roman Empire. Maganda makita mo dyan for you. Kasi when we say faith, no, kasama doon yung belief doon sa authority na natuturo sa'yo. Say for example ngayon, natulog ka and then nawala lahat ng memory mo. And then ang meron lang dyan Bible. Would you believe that the Bible is the Word of God? Without somebody or someone or an authority telling you that it is the Word of God. Come to think of it. We need an authority. Kailangan natin ng infallible authority for us to know which is really the Word of God. Hindi tayo magsisimula sa Bible is the Word of God. Then how do you know that the Bible is the Word of God in the first place? Circular, no? Circular siya. It's a circular reasoning. Actually, sola scriptura is self-defeating. It was never believed in the early church. Walang naniniwala doon until Martin Luther. Luther lang? Doon pa lang siya pinaniwalaan yung sola scriptura? Yes. I-research mo kung how they resolved the issues during the first council. Council of Jerusalem, the first council. Anong Bible verse sila nag-base na baptism is not necessary? Circumcision is not necessary for the new Christians. How did they resolve that issue? Diba? Come to think of it. Remember, yung Council of Jerusalem, wala pa naisulat dyan sa New Testament. Not a single word of the New Testament was ever written during that time. So saan sila magbe-base ng kanilang ultimate authority when resolving those issues?
Yung old, ano ba yung old? Kailan ba ginawa yung old? Sa Old Testament na kailangan doon. Kailangan ng circumcision sa Old Testament. So if you were a Christian living during the first century, and then may question of faith na ganon, may mga nagtuturo yung mga bataan ni James, they call themselves as Judaizers, and sinasabi nila, kayo na mga magiging Kristiyano, kailangan nyo munang magpatuli before kayo maging Kristiyano. That was the debate. Tuli. Yung iba ayaw magpatuli, takot sila sa karayom. Takot sila sa gunting. Ayaw sumang-ayaw nung tutuliin. Yung mismong organ na hihiwain, ayaw. Diba? Sorry po, ano yung sabi mo kayo ng source? I-save ko lang para mabasa ko siya. Anong source? Yung Catechism ni Martin Luther. I-search mo lang sa Google. Makikita mo na yun dyan. Hindi yung kakasabi ni bro, ni Don Juan. Hindi ba yun? Alin? Ano ba sinabi kong ano ba sinabi kong book? Book ba sinabi ko? Yung about sa Jerusalem. Ano yun? Sa Acts 15 yun. Sa Acts 15. Remember, Acts 15 was after the fact, di ba? Ibig sabihin, nangyari na yung event, tsaka siya naisulat, di ba? Tama ba? Yes. Hindi, yung history kung paano, di ba sabi mo may kailangan ng authority? Para hindi siya circular. Kumbaga, it's a circular reasoning kasi na pagka magsisimula ka sa Bible itself, how do you know that the Bible itself is the Word of God? Oo, yun. Ayan. Anong source ang kailangan kong basahin? It's just by reasoning, my friend. Parang simple philosophy yon. Hindi yung history ba? Di ba sabi mo, may history? Meron akong i-recommend na book. Gusto mo na history book? Mag-recommend ka na lang, Uncle. Sige. Kung paano na, di ba, kung paano, di ba sabi mo kailangan church, di ba? So, ano yung history na kailangan? Yung sige. history nun. Basahin mo si Lee Martin McDonald, yung Formation of the Biblical Canon. 2 volume yun. Martin McDonald. Hindi siya Catholic para hindi bias. Doon mo malalaman paano nabuo yung Bible itself. Sige. Formation of the Biblical Canon by Lee Martin McDonald. Hindi makikita mo Gusto ko doon yung Uncle yung the document, yung the New Testament document maganda rin. Ayun, hindi pa siya alam. Kung gusto mo rin magandang libro by an Anglican. Isa-isa lang kasi may libro pa akong di na matapos eh. Hindi, bibigyan lang kita ng source na yung... Ito nakita ko na kay Lee M. McDonald. 1942. Ito yun, 1995. Bago lang siya, recent publication lang siya. 1995, ito ba yun? I'm not sure yung date of publication. Ang alam ko lang yung title ng book. Baka ito yun, Formation of the Christian Biblical Canon. Revised and expanded. Volume 1 and 2 yun. Yung volume 1 niya is about the Old Testament. Yung volume 2 niya is about the New Testament. Paano siya na-form. Okay. Ito lang. Baka ito yung unang volume. And you will see, walang Protestant doon ni isa. Okay. Save ko lang muna. Kung gusto mo pa rin ng isang magandang book, itong kay Michael F. Bird, 7 Things I Wish Christians Knew About the Bible. Maganda rin to. Actually, dito umamin siya, sabi niya. Dito sa page 14, ang ganda na sinabi niya dito. Sabi niya, fun fact, the King James Version originally included the Old Testament, New Testament, and Apocrypha, and it was not until 1880s that the Bible Society began to omit the Apocrypha from printing of the King James Version. Nandyan yan. Yung mga Protestants yung mga nagtanggal, hindi kami yung nagdagdag. It's a wrong information, wrong claim. Sinabi ko nga sa kanya, Uncle, nung 18th century yan na or 19th century nang natanggal yung 7 books. As early as 382 AD, nandyan na yan, doon sa Council of Rome ba yun? 382 AD na doon nila nilist yung mga initial listings nila ng mga libro. And you will found out na yung list na yon up to this day,
yan pa rin yung list ng Bible ng Catholic Church. Ang Protestant yung nagtanggal ng mga books. Hindi kami. Kasi wala pang Protestant noon. Marami may mga succeeding council yan. Council of Rome, Council of Carthage. May mga, kumbaga, ina-affirm nila yung mga list of scripture na yon. And then yung pinakahuli is yung Council of Trent. Kasi nga, yung mga Protestant, tinatanggal nila yung mga books. So, yung Council of Trent, naglagay siya ng definitive na rule na huwag niyong pakialaman yan. These are the list and only list. Walang pwedeng magdagdag, walang pwedeng magbawas. Oh yeah, correct. Council of Hippo din. And you will find out, walang Protestant ni isa doon sa mga council na yon. It's a very long debate. To be deep in history is to cease to be Protestant, my friend. Kaya nagugutom ako. Bigla ako nagutom. Nanginginig ako sa gutom. Thank you sa mga sources na binigay niyo. Try ko basahin kasi hindi ko pa tapos yung isang binabasa eh. Kada mahaba. Pero kung gusto mo ng mga first hand na mga sources doon sa biblical canon, kasi syempre si Lee Martin McDonald's, siya, biblical scholar siya, di ba? So, ibig sabihin, yung mga sources na sinasite niya, ibig sabihin, manghihiram din siya ng mga source niya. Saan siya hihiram ng source niya? Kundi sa Catholic Church din. Yun lang naman ang sabihin. Pwede mo basahin yung Sources of Catholic Doctrine ni Denzinger. Doon mo nakikita yung official listing ng Bible. Nandun yung mga proclamation ng council, kung anong libro yung authoritative doon sa early church. Tapos, ano yung mga rule na ginamit nila, bakit nila napili yung mga libro na yon, ano yung ginamit nila na measuring rod. And you will see na yung measuring rod na ginagamit nila, ito ba ay binabasa ng mga simbahan? Is it widely read? Tapos, ito ba ay apostolic in nature? Ito ba ay sinulat ng isang apostol? Yun yung ginagamit nilang measuring rod. Kung ito ba ay ginagamit sa liturgy, sa Eucharist celebration. Thank you mga bro. Opo, Thank you sa time. Thank you sa pag-pop bro. Welcome back anytime ka dito. Sige, thank you. Hindi ka namin sisipain dito. Yung host lang ang pwedeng mag-ipay sa'yo dito. Kailangan may power dito. Kung gusto mo mapanood yung conversation natin, follow mo yung YouTube channel ko kasi doon ako nagpo-post. Sino to? Sige, bro. Ano yung comment sa baba? Hindi ko mabasa. Thank you. Iba ka talaga, Uncle Don Juan. Isa kang alamat. Ito yung channel ko. Fortis Ayun, okay, sige. Ayun na, screenshot ko na. Sige bro. Thank you. Sino to nagsasabi sa baba? Sa'yo daw yung susi. Ano yun? Susi na yun. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang key. Yan ba yun? No, ganun yata yan. Hawak mo ang key, hawak mo ang gate. Pero I regret na nakipag-discourse ako kay Father Phil. I regret it. Ba't ano nangyari doon, Uncle, sa akin? Siyempre, may mga disagreement. Which is normal naman. Pero pare kasi yun. Although, naging vicious siya sa mga attack niya sa atin. Pero, yun nga, doon lang ako naiinis sa kanya. I find it distasteful sa... Yo, Kel! Doon lang ako Sino disappoint sa kanya. Yung mga attack niya, no? Very parang Protestant kung mag-atake. Parang Protestant naman talaga. Parang Protestant kung mag-atake, napaka hostile niya sa atin. Where in fact, yung mga bishop niya, yung mga patriarch niya, hindi ganun eh. Hindi ko alam kung na-kick out ba yan sa or I regret din na in-expose ko siya. Kasi di ba na-suspend siya? Na-kick out siya sa Di kaya nga lumipat siya sa Oriental eh. Hindi Russia. Russian Orthodox Church. Di ba yung Russia or Oriental yun? Di ba? Mali ba?
Hindi ko, hindi. Iba yung Eastern Oriental yan. churches. Ay, iba ba Mga yun? Eastern yan. Oo. Mali pala ako. When you say Oriental kasi, mga Eastern churches, yung mga Chaldean, mga, Oo nga pala. oo, mga nasa Eastern sila. Russia is part of Western na kasi. Siguro, doon siya in-accept kasi, di ba, na natanggalan siya ng priestly faculty niya. I don't know for what reason, but siya na-suspend. Dalawa yata sila eh. Dalawa sila dun eh, na-suspend. Yung, alam ko dalawa silang pare dun na-suspend eh. Pero sabi niya, na-reinstate naman siya ng Russian Orthodox. So, be it. Eh, schism naman din sila eh, di ba? Siya, within Orthodox, sila meron silang Di ba? disagreements din naman. When it comes to authority doon sa tinatawag nila na jurisdictional authority. Tinatanong ko nga, sino yung may jurisdiction dito sa Pilipinas? Yung Russian Orthodox ba o yung Greek Orthodox? Or aling Autocephalous Church? Kasi 'di ba merong Russian dito, merong Oriental, pero and yet parang hindi naman sila in communion with each other. Or I can be wrong doon sa part na yun. Heis! Sayang, bumaba siya eh. Meron ba siyang ina-attend na church yung magnanakaw si Tibbs? Nakayo. O ano siya, yung non-denominational? Ano yung... Sabi niya ito, Wala- born again siya. Nandun Born again? parang wala pa daw siya yatang wala pa daw siya yatang inaanig yung denomination. Parang yun yung pagkasabi niya eh. O, di ibig sabihin siya yung authority niya. Kasi wala siyang denomination. Kung ano yung interpretation niya sa Bible, yun na yun. Kasi wala siyang authority, wala siyang tinitignan na nagtuturo sa kanya. Kaya nga, doon ko siya sinimulan kanina, Uncle Don Juan, Yun, tama yan, Uncle. sa John 6:32 eh. 32 or 33, no? Yung I am bread of life. Yung Bread of Life discourse. Oo, ngayon ang nabasa niya lang, sabi niya hanggang 59 lang. Sabi ko, ano ba pagkakaintindi mo diyan? Sabi niya, symbolic at nagbibigay lang daw ng interpretasyon. Sabi ko, wala akong binibigay, binasa lang natin diyan. The problem with that, yung early church never saw it symbolic. Until 800, meron akong nabasa niya eh. Yung first ever recorded na sinasabi yan ay symbolic by the name of Rantram something. Pero yung pinakasikat, yung si Berengarius of Tours ng France. That was 1054. So imagine for 1,000 years, ang Eucharist is believed to be the body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ until that person. So ibig sabihin, for the first 1,000 years, mali ang church. And then sinayan siya yung tama. Di ba ganon? Mali. Kaya nga sabi ko nga, Uncle Don Juan kanina, no? Assignment ko na lang sa kanya dahil ayoko siyang bigyan ng pressure o stress. Kasi nga nasa trabaho daw siya, pina-explain niya sa akin. Sabi ko, mas magandang yung hindi ka busy, meron kang nakalaan na oras, assignment mo na lang yan. Basahin mo hanggang John 6 hanggang 69. Para makikita mo kung talaga bang symbolic yan o talagang literal. Magkakatulad tayo lagi dyan sa interpretation Uncle eh. Actually, wala tayong magiging interpretation doon. Pag binasa mo yun, yun na yun. Kasi yung counter-argument nila doon, yun. Kasi even the disciple, yung sa John 6:66, hindi pinaniwalaan yung sinabi ni Jesus Christ. Ano ginawa? Tumalikod sila. Yeah, Anong ginawa ng mga natitirang disciple doon, ng mga nanatili? Tinanong ni Jesus Christ, kayo ba hindi rin ba tatalikod? Correct. So wala naman tayong binigay na interpretation doon. Mismo si Jesus Christ ang nagsabi doon, direkta. That's true.
Unless, kung babaliin nila yung sinabi ng Diyos, ewan ko na lang. Yun yung sinasabi ko eh. Ang tanong ko sa kanya kanina, kung talagang Bible is the final authority at sinasabi mo, sinusunod mo kung ano yung nakasulat sa Bible, ang tanong ngayon, yung Eucharist na ginagawa ng Katoliko sa misa, ano ba ito sa inyo? Ito ba symbolic o literal? Sabi niya, symbolic. So, doon ko sa sinumulan. Actually, marami kasing ang unang objection nila dyan sa sacrament, yung mga reformers, ang sinasabi nila, dalawa lang doon sa mga 7 sacraments ang divinely instituted, baptism tsaka Eucharist. Pero they believe it in, naniniwala sila doon initially. And then nagkaroon na ng iba't ibang klase ng view. Ang view ni Martin Luther is, tama ba ako, Uncle Mensch, consubstantiation. Ibig sabihin, naniniwala siya sa real presence ni Christ. Yes. Wala lang doon, hindi lang mismo si Christ yung tinapay, pero yung presence nandun. Yung presence ni Christ na nandoon sa bread and wine, pero yung bread and wine na yun, hindi nagiging body, blood, soul, and divinity ni Christ. Yes. Yun ang belief ni Martin Luther. Naniniwala pa rin siya. And then, magkakaiba ng dito sa... Mali pa rin nga lang. Of course. Mali pa rin. Kasi for the first 1,000 years ng simbahan, yan ang paniniwala ng church. It is salvific in its nature na meron itong power to save. Di ba? Kaya nga siya sacrament. Ibig sabihin, it's a visible sign of an invisible reality. Yung visible sign, yung bread and host. Pero yung invisible reality nun, yung talagang totoong body, blood, and soul and divinity Jesus Christ yun. Undeniable yan. Unless may sarili ka ng authority na ito na yung paniniwala mo about sa Eucharist. The question now doon is yung worldview alin ba yung worldview na tama? Yes. Alin yung authority na tama? Alin yung historical? Alin yung apostolic in nature? Siyempre doon ako sa apostolic. Yung merong may infallible teaching. Hindi ako maniniwala sa isang nagtuturo lang na hindi naman infallible. What if he could be wrong, di ba? Agree. Yeah, we need we need someone na infallible when it comes to interpreting the scripture.